So ayan guys, meron ako ditong binili ng isang food. Ang tawag nila dito is Sahi Tukda. Sahi Tukda. O yung English translation niya is royalties. So matagal siyang pagkain, yung mga ano pa, mga tira pa ng mga hari-hari dito. So, tikman natin. Matamis daw siya. So dahil lagat lang ang dessert today, tikman natin. Ooh. Meron siya mga almond-almond pa. Marap. Marap sila ako ng dessert. Sa uso di dapat pinot siya mo. Kasi walang pinot siya mo. Ito lang yung available. So in short, para siyang toast bread with milk and almonds. Sarap. Napawi naman niya yung cravings ko sa matamis na dessert. So, andito na ako ngayon guys sa loob ng railway station. So, from Kochi, from Alipay, babiyahe tayo papuntang Aluwa. So, from Aluwa, doon tayo babiyahe ng pa Kochi. So, luckily be, swerte. Alam mo, habang naghihintay ako ng tuk-tuk, dumaan yung sakyan ng mga nakilala ko kahapon. Tapos inofera nila ako, ihatid nila ako dito. So, parang nakakatawa, oh my God, sabi ko, ang galing. Kasi either magmamadali ako or maghihintay ako. Sabi ko kasi ayoko maghintay sa loob ng hostel. Parang gusto ko maramdaman na I keep moving or else baka tamarin ako eh. Ewan ko lang. Hindi ko lang excuse lang yun. Pero luckily, shout out kay Lakshmi. Shout out to Lakshmi for dropping me off here in the airport. Thank you so much. Tapos nagulat ako, ang mura na ng pamasahe mula dito, papunta ako like 40 rupees lang. Nag-withdraw pa ako ng 4,000. Sabi ko kasi para prepare ako. Pero feeling ko, magagamit ko rin naman siya kasi mag-airport pa ako. Tapos, soon, dadaan pa rin ako sa airport nila dito ulit. May layover ako dito sa India eh. So, magagamit ko pa rin pera nila. And anyway, andito ako ngayon sa kanila parang waiting area na aircon. Oh, bongga, di ba? And yung gitong waiting area, may bayad to na 30 rupees per hour. Tapos, pag succeeding hour, 10 rupees, 10 rupees. So, parang, okay lang naman. Sabi ko, para chill is made sa labas. Saka, alam niyo naman ako, guys, pawisin sobra. So, okay na to.
Hi there, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. So kung bago ka ba sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, share at syempre mag-subscribe ka na dahil nag-upload ako ng video almost everyday tungkol sa aking journey. At syempre, huwag mo rin kalimutang i-follow ako be sa aking social media accounts. And bago tayo magsimula, ano to be? Baka naman, mag-subscribe naman kayo. Tulungan niyo naman ako sa aking channel, be. At kung nakasubscribe ka na, tara, simulan na natin ang ating video. So, yung initial plan ko talaga pag alis ko ng Amerika is, ito talaga, be, mag-travel uli sa Asia at babalik na lang ako sa Amerika by the end of, by next year, ganyan na, dire-diretso to. 6 months ako mag-travel, ganyan, dire-diretso. Mula sa LA, lumipad ako papunta ng India, then pupunta ako ng Pakistan. Yes, magbabalik tayo for Pakistan vlogs. Tapos magpupunta ng Afghanistan. Like, sa Peshawar, meron doon daan. Diretso na yun eh. Yung parang, yung sa Wagah border. Yung kalsada na yun, dire-diretso na yun. Mula India, tatagos na yun ng Punjab, ng Lahore, papunta ng Afghanistan. And I've done my research already. Kasi dati before, nahihirapan talaga ako sa pag-apply ng visa papuntang Pakistan. Pero I've found out na madali lang pala ngayon mag-apply ng visa papuntang Pakistan. Kung gusto malaman, comment down below. Meron ko ilalabas sa video for that kung gusto mo. So, yeah, never mind. So, India, punta ako ng Pakistan, tapos Afghanistan, tapos Nepal, tapos saka ko I'll find my way papuntang Philippines. Oo, baka, hindi ko lang alam kung, basta yun yung initial plan, basta yun talaga. Kaso, yung paglapag ko dito be sa India, ang nilapagan ko Mumbai. So, nagpabook nga ako sa kaibigan ko dahil may utang siya sa akin. Sabi ko, be, sige, ang bayad mo na lang sa akin kahit mas mura is yung ticket. Okay na ako doon. Please, sige na. So, nagbook siya. Kaso mali ang binook niya. Ang binook niya, imbis Delhi, napunta ako sa Mumbai. Kaya mula sa Mumbai, I decided na, okay, magpupunta na lang ako ng Kerala. So, Kerala tayo. Now, nag-check ako guys. Sabi ko, magkano ba ang ticket? Siyempre, kailangan ko ng planuhin, di ba? Magkano ba ang ticket papuntang Pakistan? So, Kerala, Mumbai or Kerala, papuntang Pakistan, mga nasa 10,000 pesos. So, okay, parang, okay, sige, kaya naman. Pero, B, ang ticket naman paalis ng Pakistan, nasa $600, be. So, okay, parang lang, mahal. Walang nasa mahigit 30,000. Minimum, mga 35,000. So, sabi ko, tapos yung papuntang India ay yung Pakistan to Afghanistan. And I-expect ko, either magla-land border ako or aeroplano. Pag aeroplano, parang, carry naman, parang nasa 10,000 din naman. Sa $200 plus, $260 mga ganyan. So parang, okay, tatanggapin ko yan, ganyan. Kasi gusto ko talaga ma-explore ang Afghanistan. Kasi, syempre alam naman natin both na parang medyo delikado, and maganda talaga yung bansa. Though, medyo conflicted ako. Kasi meron akong mga kakilalang nag-travel doon at nagandahan sila at okay para sa kanila. Meron din akong kaibigan na nag-travel din doon. And sabi niya, I don't advise you to stay longer. Just be there like 1 week is enough. Nag-stay siya doon ng 10 days. Although kasi medyo palaban yung kaibigan ko. Kung tingin nyo, mas palaban yung kaibigan ko. Ang name niya is Abdi Vlogs. So, I'm not sure. Abdi Travels. Ayan. So, pwede nyo i-check yung YouTube channel niya. Nagpunta siya Afghanistan last year. Pero parang nagkaroon siya ng fight with the Taliban. And pagkakalam ko, I'm not sure. Ito yung chinika niya lang sa akin. Hindi ko alam kung nilabas niya sa vlog na nakipagbubugan pa siya sa Taliban, ganyan, end up nakumatos pa si bakla, ganyan. Straight siya, tawag ko lang bakla, ganyan. Anyway, so, meron akong contact sa loob ng Afghanistan para ipagpatuloy yung journey ko doon, di ba? Kasi parang if it's, siya nagpunta doon without tour eh. So ako, I'll go there with tour. So meron akong contact, ganyan, para at least, alam mo yun, mas mapadali yung proseso. Pupunta sa mga lugar, security, and guys, medyo nakakabaliw pagpunta ka doon. Alam ko na, na-imagine ko na it's crazier than Pakistan eh. So, sa bawat kilos mo, merong susunod sa'yo. At the middle of the night, sabi ng kaibigan ko, merong
sundalo na mag-check ng apartment mo or ng hotel mo, like twice a day, morning, daytime, and then in the middle of the night, may kakatok para i-check ka, ganyan. So, sabi din ng kaibigan ko, it's a bit expensive, and yung tour package ba na in-offer sa akin, medyo mahal be. Like, kulang-kulang 200,000 pesos. So, okay, parang, for 1 week lang yun be ha. So, okay, parang, ha? Pero kung may kahati ako, okay naman. So, nag-post ako niyan dati. Meron man ako naka-chat na parang, okay, go sila. So, 4 na kami. So, okay, parang, sige, okay na tayo, guys. Let's do it next year. Actually, sabi ko sa kanila, kaya ba natin gawin ngayong October? May mga schedule sila. So, kung kaya lang sana namin ngayong October, andun na sana kami ngayon. Kaso, hindi available yung mga schedule nila. So, sabi ko, okay, sige, i-reschedule na lang natin to next year. So, I planned my travel. So, I decided na pupunta na lang ako ng Nepal. Yes. So, pupunta tayo ngayon ng Nepal, be. Then, plinano ko na, guys. After Nepal, pupunta ako ng Malaysia. So, parang basta Delhi, Nepal, balik ako ng Delhi to Malaysia, and then Philippines. Bakit ganun yung naging decision ko? Kasi, ang bottom line naman, guys, gusto ko talagang umuwi ng Philippines. Gusto ko umuwi ng Philippines kasi gusto ko ulit bumalik ng Amerika, to be honest. Pabalik ako ng Amerika kasi di ba may jowa na nga ako. And andun ako sa stage talaga, na gusto ko na mag-settle. So, babalik ako ng Amerika. Pero, syempre, ang kailangan natin sa Pilipinas, ang kailangan ko sa Pilipinas ayusin is yung bangko. Yung bangko na na-restrict, na close siya, na freeze, di ko alam anong right term. Babalik ako yun. Kasi ngayon, guys, ang gamit ko pa rin is yung ATM ng mama ko, yung credit card ng ate ko. Yung credit card ko, hindi ko alam ba anong problema, pina-close na siya, pero nakatanggap pa ako ng demand letter. So parang hindi siya na-close. So kailangan ko siyang asikasuhin dahil, alam mo yun, na parang, ano ba, pinasarado ko na siya before, pero hindi pa siya sara. So, nagkaroon ako ng penalty, bayad ko na, okay, mag-alala, and yun na yung problem ko. So, yung banks ko, yung bangko, yung syempre ATM, credit card, yung driver's license kailangan siya sa Amerika kasi hindi lahat ng state ay merong maayos na public system, na merong mga train, merong bus. Sa ibang parts sa Midwest, where will I be soon, walang maayos na public transport, like bus, ganyan. Diyos ko, hindi ko sure kung meron ba or what, pero commonly sa Midwest, ang pagkakaalam ko is you'll drive your own car. So, hindi pa natin sure yan kung makakapag-drive ako ng sarili kong car. Pero ang mahalaga, magkaroon ako ng driver's license soon. 'Di ba? So, sa mga taga-Midwest dyan, I'll be there, maybe I'll be leaving there soon sa bandang Missouri at Illinois, ganyan. Heads up sa mga, kung meron dyan taga-Alton or near Alton or near, somewhere there, sa Missouri, sa Belleville, sa mga ganyan, comment down below. Kasi I'll be there. And fingers crossed, maging okay. Soon, i-reveal ko rin yung jowa ko. Di ko alam kung, minsan sumisilip sa mga vlog ko sa phone ko, ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero ayan, comment down below. And so, yun na nga. So, Philippines, supposedly, plano ko pa dapat pumunta sa ate ko para sa pamangkin ko. Siyempre gusto ko sila makita, ganyan. Pero, things change also. Dahil, lumipat sila ate ng apartment, maliit yung apartment nila. Parang, and also, basta complicated, guys. Like, okay naman kami, as family, guys, okay naman kami. Pero, yun, basta, I decided na lang na, bumalik muna ng state. Siguro next year, kitain ko yung ate ko at saka yung pamangkin ko. Siyempre, bayaw ko kasama, ganyan. Uuwi ako ng Pilipinas, so I'll have time with my family, my mama ko. Kamanood na, pero isa-surprise kita. Ayan. Surprise ko siya soon. Siguro naman kahit malaman niya, matutuwa pa rin naman siya. And, ewan ko, hindi ko lang kung mapanood ito ng mama ko, pero abangan nyo na lang yung guys. And, ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo yung mga yon. And then, ito, sagutin natin yung mga ilang comments ng mga tao sa aking YouTube channel. Nakakaloka lang yung ibang mga comments na parang sasabi dito,
old videos niya, re-upload yan para di malaman na nasa US siya at nag-overstay, bakla ka, mahuhuli ka rin ng immigration, report na kita. Nakakaloka. At ang pangalan niya is Buzzer Cleaner. Nakakaloka. So, hindi po ako nag-overstay. Wala po akong balak mag-overstay. Ako is parang, ando pa rin ako sa setup na parang travel vlogger pa rin naman ako. Nag-ikot-ikot ako. Oo, aminado ako nung nasa US ako. Siyempre, I enjoyed my stay there. Pero it doesn't mean na gagawa ako na illegal. Wala akong balak, be. Not in my worst nightmare gawa ng something na illegal. Kasi somehow, be, kung ano man yung magawa ko, syempre maapektuhan yung mga tao din. Kasi ka-influencer ako, be. So ayoko itong maging bad influence. And then, pupunta ako babalik ako ng US, pero it doesn't mean na, alam mo yun, napag-usapan na namin yun ng jowa ko, and we'll continue like, I'll be in the States, lalabas na naman ako, labas-pasok lang guys. Medyo magastos, pero that's life. We'll see. Tingnan natin what the future will be. So, may nag-comment dito, balik po kayo sa Pakistan, imit nyo yung iniyakan nyo noon, ha. So, actually, wala siya sa Pakistan. Nasa Malaysia siya. So, hindi natin alam kung magkikita kami soon sa Malaysia or what. Hopefully, let's see. Huwag kayo mag-alala. Naka-move naman ako. May sarili. Happy na ako. Happy ako sa life ko. And happy ako for him. And kinasal na rin siya, I think, nung, 2022? I think, oo. Be, gamit mo pang vlog, ang linis ng kuha. So, pag hindi itong camera na gamit ko na Osmo Pocket 3, itong gamit ko na iPhone 15. Sabi dito, may nag-comment, magkano ang budget for 1 week in India? So, I'll make a separate video for this para special lang, maintindihan ninyo. Pero, based dito sa search ko sa internet, sinasabi nila na budgeted travel around 10 to 11,000, like para sa accommodation mga 3 to 4,000, food mga 2,500 for 7 days na yun, tapos transpo mga 1,700 to 2,000, and kung sa mga activities, mga leisure na gagawin nyo, mga nasa 3,000, ganyan, 2 to 3,000 overall, mga nasa 10 to 11,000. Kung gusto nyo yung details niyan, I'll put a separate video sa channel members na lang para at least, kung interested kayo, at least may post ko doon. And syempre, kung gusto nyo sumali sa aking mga channel members para mapanood yung mga videos ko ahead of time, please join, be. It will help the channel. Syempre, of course, life is so expensive. Plane tickets is so expensive. And also, my YouTube videos is really expensive. Kung alam mo lang. Sabi dito isa, I don't mean to offend you, Francis. Gusto ko lang itanong, hindi ka ba binabastos ng mga Indians kasi they are known na ayaw sa bading? May English term yun nakalimutan ko na. Pero mostly Indians ganun. Or siguro hindi kanila nahalatang bading. Just curious, I mean no hate. Love ko ang mga bakla, lalo na anak ko bakla din. Stay safe. Actually, sometimes, may mga open-minded naman. Yung mga commonly travelers are open-minded. So, pag nalaman nila bakla ako, so be it. Hindi naman kasi, I would say, na hindi naman ako yung bastos na bakla Like, especially, I draw the line. Pag nagta-travel ako, kasi ayoko na rin yung babastusin ako. So, mayroong actually, wala sa akin bumastos sa India kahit malaman nilang bakla ako. Actually. So, ayun. Walang nagbastos sa akin. Kahit yung, kasi sabi ko, di ba, mayroon akong experience sa Pakistan. Though, kahit hindi ko sinabing hindi ko sinabi sa kanila bakla, nalaman nila, tapos sabi nila, nialam din nila ako na parang, dyan tayo sa may damuhan, ganyan, namin sa damuhan, bakla ka naman, di ba? Sabi ko, no, baka bakla. Sabi ko sa lang gano'n. Ngayon, this time, hindi ko naman kadalas, actually, so ganito, pag nag-travel ako ngayon, hindi na ako, actually, nagbago na nga, di ba, sabi ko sa inyo, na parang, hindi na talaga ako yung mega sa pakikipag-socialize. Medyo anti-social, anti-social member na ako ng anti-social club. Nagsinabi. Pero yun, hindi lahat ng tao kailangan kong sabihin kung naniniwala na ako ngayon na hindi naman lahat ng tao deserving malaman yung buong buhay ko. So, makasama ko lang sila ng ilang araw. So, I'll just tell them my name and that's it. Like,
my interest is like none of their business. Ganon. So, kung malaman man nila, dahil iba talaga very nosy at i-stalk talaga nila ako everywhere, and then kung malaman nila, so be it. Tingnan natin, kung if they change, it's up to them. Parang, hindi ko sila kailangan. Hindi nila ako kailangan. That's it. Goodbye. I'm a solo traveler. At the end of the day, I rely on myself. I can be very independent. Period. Siguro, bago ko na lang tapusin tong video na to, I would like to say na, alam mo yun, looking back, habang tinitingnan ko yung mga videos ko din, and natatahimik ako sa isang sulok na parang, it's just amazing. It's just so amazing. Nabulol ako. It's just so amazing na how life is, na hindi ko alam na makakabalik ako dito sa India, tapos yung mga plano ko. Actually, marami akong problema din. Like, financially, syempre, limited lang yung resources ko. Ngayon nag-travel ako, gamit yung ATM ng mama ko. Lahat ng mga gamit na nawala sa akin, pinalitan ko. So, meron akong malaking bayarin. Like, yung phone ko, meron pa akong utang dyan na onte. Yung laptop ko, may utang pa ako dyan. So, I'm not irresponsible. But, right now, doon ako sa status na challenged ako in a way na I'm living from paycheck to paycheck. Ganun yung, alam mo yon, yung laging, andun ako sa petsa de peligro, na pinagdadaanan ko yun ngayon na parang, shit, petsa de peligro. Francis, ito yung budget natin ngayon. Kailangan mapagkasya natin yan. Hindi siya nakahalata. So, claps to me, di ba? Claps to me. Props to me na, okay, clap Francis. You're doing good. In fairness, hindi yun nahalata yun. Pero, I'm trying to manage everything, guys. Hindi ganun kadali mag-travel, mag-isa, mag-budget, lahat. Siyempre, pinag-ipunan ko rin yung pinaghanda ko rin yung future ko as for myself, di ba? So, I thank God for everything. I thank God for everything. Na at the end of the day, naniniwala talaga ako na parang do your best and God will do the rest and God will always provide. Actually, yun yung motto ko eh. Kung alam niyo lang, sa mga kaibigan ko dyan na nakakausap ko, in the days na and off cam, alam mo yun, na parang true friends will stick with you. True friends will pay you back, lalo na sa mga utang diyan. 'Di ba? Gigil ako sa inyo eh. Yung iba yung mga scammer eh, nakakaidis eh. 'Di ba? Kaya hindi na ako nagtitiwala talaga. So, I think I've set my case. I'm just excited for the next future, guys. So, i-enjoy muna lang natin yung ating adventure. Meron tayong mga i-look forward. Patapos na itong India, soon Nepal, Malaysia. I don't know kung may magagawa akong video sa Philippines. Let me know, comment down below kung meron kayong gusto makitang video sa akin in Philippines bago ako mag-travel na naman sa iba't ibang bansa. So, huwag mong kalimutan bang i-follow ako sa aking social media accounts at Francis Candiae. Please like this video, subscribe. Comment down below kung meron kang katanungan para sa akin, be, at baka masagot ko yan sa aking mga susunod na videos. And be, don't forget to love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love, be. Alam ko may pinagdadaanan ka ngayon. Hugasan mo na yung mga pinggan, be. Oo, kailangan, be, yung paglilinis natin sa ating isip. Nakakatulong, therapeutic yan, maglinis ka ng bahay. Pick up the clutter. Oo. Diba? Linisin mo na yan, be. Huwag ka nang tama rin. Oo. Simula mas maliliit na bagay. Linisin mo muna yung higaan mo, hugasan, yung sahig. Unti-unti na yan, yung damitan mo. Kung may time ka, minsan mawawala yung mga iniisip mo pag nilinis mo yung mga bagay na nasa harap mo. And on that note, be, magkita-kita na tayo, be. Hanggang sa susunod na video, this is me, Francis Candiae, saying, ayun na, nasabi ko na. Bye-bye, be. Bye-bye. Bye-bye.